Alam mo, sobrang hirap mong paliwanagan. Dahil paano ka nga naman makakaintindi kung kasakiman na sa pagkain ang nasa utak mo? Hindi yan gagana ng maayos dahil ang alam lang yan ay kung saan kukuha ng pagkain. Sobrang lala mo, Kuya Ray. Pagkain na sinasamba mo. Dahil hindi naman talaga mabubuhay ang isang tao nang walang pagkain. Kaya tigilan mo ako sa pagiging ipokrita mong makadiyos ka, ha? Pero halata naman ang kadamutan na namumutawi sa pagkatao mo. Ewan ko sa'yo. Sana lumaki ng husto yan tiyan mo. Maging mabigat, sobrang bigat para hindi ka na makakilos. Baka sakali mapagtanto mo kung anong kaparusahan na nangyayari sa matatakaw na gaya mo. Kung nagkakatotoo man ng sumpa, pues isinusumpa kita. Isa ang pagiging matakaw sa 7 nakamamatay na kasalanan. Ito ay para sa mga taong hindi napapahinga ang bibig sa pagnguya at paghagilap ng pagkain, kung saan palagi na lang silang gutom. Katulad ni Ray na naging hilig na ang pagtambay sa kusina. Hindi ito nakakabuti, lalo na kung may mga kasama siya sa bahay na nauubusan ng pagkain. Wala siyang pakialam sa iba. Ang iniisip niya lang palagi ay ang sarili. Ito rin ang gawaing magdadala sa kanya sa isang sumpang bibit-bitin niya ng pangmatagalan. Mapagtatanto pa kaya niya na ang pagkabusog ng kanyang tiyan ay ang siya namang pagkagutom ng kanyang kaluluwa? O hahayaan na lang niyang magpasakop sa kasalanang magdadala lang sa kanya sa kamatayan? Wala na namang ulam? Ano ba naman yan? Pati yung itinabi kong uulamin mo pagka-uwi, nawala na rin dito sa ref. Lagi na lang ganito sa bahay. Ang dami na ng ulam na sobra kanina. Tapos pati yung kakapiranggot mo pang ulam kukunin pa. Diyos ko, nakakainis na yung ganito ah. Ano ba babe, sabi ko naman sa'yo na huwag ka magpaka-stress sa mga bagay na ganyan, di ba? Tignan mo, kumukulubot na yan noo mo. Paano naman kasing hindi ako may stress? Eh yung kapatid mo, walang ibang ginawa kundi kumain. Wala na nga ibang ginagawa sa bahay na hindi rin nagtatrabaho. Mano man lang sana, siya naman ang bumuhay sa sarili niya. Matandahan ng kapatid mo, kuya mo nga yun eh. Hindi mo naman siya obligasyon dito sa bahay. Alam mo, ayoko na lang sana magsalita ng masama eh. Eh kaso, wala naman talaga siyang ibang ginawa. Hindi nga ata nangangalay ang bibig niya sa kangunguya. Hindi ko masita dahil mag-aaway talaga kami. Alam mo naman ang ugali nun. Ayaw na pagsasabihan. Pero kung makita mo lang siya, kada segundo puno ang bibig. Hindi ko alam kung may alaga bang dragon yun sa tiyan niya at hindi nabubusog. Hayaan mo na lang muna. Kapag nakahanap naman na yan ng trabaho, magiging maluwag na ulit ang budget natin sa bahay. Malapit na yan. Nagsasabi naman siya sa akin na may papasukan na siya eh. May hinihintay lang talaga yan. Maluwag naman talaga dapat budget natin eh. Dahil isa lang naman ang anak natin. Ilang taon pa lang yun, 3 years old. Kayang-kaya ng budget natin kung tayo-tayo lang dito sa bahay. Kaso, may kasama tayong umuubos ng pagkain. Kausapin mo naman si Kuya Ray. Hindi naman siya pinagdadamutan dito sa bahay eh. Pero, wag naman yung may makita lang siyang pagkain, kakainin na niya. Yung budget na buong kinsenas, halos ilang araw lang sa kanya. Malala pa nito, pati pagkain ni Zoe, kinakain niya pa. Oh, ubos na naman yung Yakult ng bata. Wala na rin sa ref oh. Yung isang balot nun, isang inuman na lang. Tapos yung chocolate sana ni Zoe, wala na rin. Sa halip na hindi na ako bibili sa tindahan, kapag naghanap ang anak natin, mapapabili ako kasi nga inubos na ng kuya mo. Oo, sige na. Bukas kapag day off ko, kakausapin ko siya. O tara na, kain na tayo. Bibili na lang ako ng ulam sa labas. Dapat pala dumaan na ako ng Andox kanina. Naalala ko na yun eh, kaso nabasa ko yung chat mo sa akin na may ulam ka ng niluto. Dagdag gastos na naman. Nakabudget na nga tayo ngayong buwan dahil nag-iipon tayo para sa pag-aaral ni Zoe. Kaso, paano naman tayo makakapagtipid kung si Kuya Ray pa lang? Daig pang may anak tayong 8. Dapat alam ng kuya mo responsibilidad niya sa sarili niya eh. 35 years old na yan, hoy. Dapat kami maayos siyang trabaho para makapag-asawa na siya. Paano naman niya makakapag-asawa? Kung sa sarili niya lang, ubus na ang pagkain, kulang pa. Ang puso mo, babe. Gutom ka lang kaya ganyan ka. O lalabas na ako ha. Bibili na ako ng ulam. Bibila na lang din kita ng pagkain mo para hindi ka na-stress dyan ha. Burger ba gusto mo? Bilan ko na lang din si Zoe para pagising niya bukas may pagkain siya. Galing ka na nga sa trabaho.
Pagod ka na tapos gutom pa. Sige na, mag-iingat ka ha. Hindi na humupa ang inis ni Sydney dahil sa mga ginagawa ng kanyang bayaw. Halos mag-iisang taon nang nakatira sa kanila si Ray at mag-iisang taon na rin itong walang trabaho. Isa na lang ang nabubuhay sa kanilang mga magulang, ang kanilang ina. Ngunit masyado na itong matanda at inaalagaan din ng isa pa nilang kapatid. Walang naipundar na kahit na ano si Ray, kaya kahit na matitirhan ay wala siya. Tanging si Mike lang ang malalapitan at dahil siya ang pinakamabait sa magkakapatid, tinanggap niya ito sa pamamahay nila, kahit na may sarili na rin siyang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, nananatili pa rin si Ray sa pagtambay sa kusina. Kahit na anong pilit ni Sydney na magtipid, wala talagang nangyayari. Isang hapon, umuwi si Sydney galing sa pagsundo sa kanyang anak sa bahay ng kanyang lolo't lola nang makita ang bayaw na may kinakain sa kusina. Ano yan, kuya? Ice cream, nakita ko sa rep. Sarap nga eh. Kaso naubos ko na. Di naman kayo mahilig sa ganito, di ba? Kasi masyado rin ito matamis. Ngayon ko lang ito nakitang ganitong brand ng ice cream na to ah. Sarap pala. Bili pa ulit kayo ng ganito ah. Ice cream? May ice cream sa ref? Hindi naman kami bumili niyan ah. Wala ko naaalala na naglagay ako niyan. Ano ba yan? Binili ni Mike? Kailan pa ba yan? Nakalagay ito dun sa kulay green na plastic eh. 3 Tupperware yung magkakapatong. Hindi ko alam yung dalawa eh, pero parang pagkain din pero lulutuin pa. Hindi ko na lang muna pinakailaman dahil mas natakam ako nung nakita kong totoong ice cream ang laman nito. Hala, hindi yan sa atin. May nakasulat naman sa plastic na kinaliwa yan, di ba? Hindi mo ba nakitang nakasulat? Ang laki na nun at bungad pa kapag bukas ng ref. Kaya pala may liway na nakasulat sa plastic. Hindi ko naman alam eh. Wala, naubos ko na eh. Wala na tayong magagawa. Ano ba naman yan? Nakakahiya naman. Bukas ng umaga kukunin na yan dahil birthday ng anak niya. Kuya naman. Hindi naman sa atin kinakain mo pa. Alam mo naman na kapag sa atin yan, hindi na yan nakabalot ng plastic. Kaya ako nga pinalagyan ng pangalan para madaling malaman kung kanino yun. Saglit lang ako nawala ah. Pinakialaman mo na? Hindi ko nga alam, di ba? Mali ko ba may ibang tao nagmamayari nito? Akala ko pinagtataguan niyo ako ng pagkain eh. Saka, nagliya ako sa ice cream eh. Sakto, nakita ko to. Palitan niyo na lang. Akin na, ako nang bibili sa grocery. Papalitan? Alam mo ba kung magkano yan? Wala pa akong budget para magbibili ng mga ganyan. Bayaran ng kuryente. Kailangan kong ipitin ang pera na bigay ng asawa ko. Lahat na lang kasi nang makita mong pagkain dito sa bahay. Akala mo sa'yo eh. Bakit kasi nakikilagay sila rito sa rep? Di sila bumili ng sarili nilang rep para walang nakikialam ng pagkain nila. Akala ko lahat sa atin eh. Di ko nakasalanan yun. Huwag mo nga akong sisihin sa mga ganyan ha, Sydney. Yun na nga ang problema. Akala mo lahat ng pagkain na nakikita mo dapat mong kainin. Hindi mo mapapigilan yung sarili mo? Kahit nabusog ka na, kakain ka pa rin eh. Tapos pagdating sa ibang bagay, tamad ka naman. Hindi ka makakilos dahil sa sobrang kabusugan mo. Sinusumbatan mo ba ako ha? May panunumbat ba sa mga sinasabi ko? Pinapaalala ko lang sa'yo na hindi lang ikaw ang tao dito sa bahay na to. Hindi ko alam kung anong klaseng katakawan yan eh. Pagkain ng asawa ko, pati pagkain ng anak ko, kukunin mo pa. Nagugutuman kami dahil sa'yo. Tapos ikaw, kahit nabusog na walang pakialam sa iba, basta ka lang lamon. Isipin mo naman na hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Hindi lang ikaw ang kailangan kumain. Nagluluto ako ng sapat para sa pamilya ko, tapos wala silang makakain dahil lang naubos mo na. Wala kang galang ah. Pagkain lang yan. Pati ba naman niya ipagdadamot mo? Di ko alam kung bakit nakakilala ng madamot ang kapatid ko eh. Samantalang ang bait nun. Ang malas ng asawa mo sa'yo. Mas malas ako na bayaw kita. Hindi to basta kadamutan. Dahil kahit na kailan hindi ako nagdamot sa kahit na sino. Nagbibigay ako kapag meron ako. Pero hindi naman ibig sabihin no, nasasamantalahin mo naman lahat. Hindi ba sapat ang 1 taon mong pananatili sa bahay, ha? Wala kang trabaho, wala kang ginagastos. Inuubos mo na ang pagkain sa bahay, tapos uutang ka pa sa asawa ko para may pambili ka ng pagkain sa labas. Ano? Buong buhay mo ba sa pagkain na lang lahat iikot? Wala ka kasing alam, bobo ka. Ang pagkain na nga lang ang kasiyahan ko tapos pagsasalita mo ako ng ganyan? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Nagtatago ka ng pagkain sa akin dahil gusto mo akong mamatay sa gutom. Mamatay sa gutom?
Mamamatay ka ba kung isang oras kang hindi nga angatan ng kung ano-anong pagkain, ha? Ang iba nga dyan wala na makain eh. O isang beses lang nakakakain sa isang araw. Pero nagagawa pa rin magbanat ng buto. Tapos ikaw, ang lakas mo. Ang lakas mo naman sana. Pero mas inuuna mo pang magpakalulong sa pagkain kaysa ayusin ang buhay mo. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung matakaw ka. Kung sana, pera mo ang pinambibili mo ng pagkain. Kaso nakaasa ka sa amin eh. Ikaw pa ang magagalit niyan ha, kapag walang nailutong pagkain? Habang nagtatalo ang dalawa, doon naman dumating si Mike. Hindi na siya nagtataka na nagtatalo na naman ang dalawa dahil madalas siyang umuuwi at naaabutan na nagsasagutan ng asawa niya at kuya niya. Iba't ibang dahilan ang kanilang awayan pero madalas ay tungkol sa pagkain. Ano bang nangyayari? Nasa labas pa lang ako, rinig ko na ang boses niyong dalawa. Naririnig kayo ng mga kapitbahay. Kaya pala yung iba nakatingin dito sa atin. Mukhang kanina pa kayo nagtatalo dyan Pagsabihan mo yung asawa mo madamot ha. Akala yata niya di ko napapansin ang mga galaw niya. At ang mga tingin niya sa akin tuwing kakain ako. Kada sandok ko, bilang na bilang niya ang butil ng kanin. Hayaan mo, kapag nagkaroon ako ng trabaho, babayaran ko lahat ng nakain ko sa bahay na to. Yan pala ang gusto mo ha. Pasama na lang ng ugali kapag tapos noon. Akala mo makakahingi ka pa ng tulong sa akin ha? Kahit wag ka na magbigay sa amin, buhayin mo na lang sarili mo. Alam ko naman na hindi ka makakagastos sa amin dahil luho mo pa lang sa pagkain, hindi mo na magagawang sustentuhan ang sarili mo. Kaya wag mo akong pagmamalakihan dahil mas gusto ko na masama na lang ang ugali ko para hindi na ako kumupkop na masiba na gaya mo. Nakita mo na? Nakita mo na ang ugali ng asawa mo, Mike? Anong klaseng babae yan ha? Saan mo ba napulot yan? Siguro sa bahay nila madamot din yan. Mas anong klaseng kapatid ka? Hindi ka namin responsibilidad ha? Tandaan mo yan. Sobra na nga ang pagpapatira namin sa'yo eh. Kung ibang tao yan, nahiya naman natilit makituloy sa bahay ng iba sa loob ng 1 taong walang trabaho. Tapos ikaw, anong ginawa mo? Hindi ka nag-aambag sa bahay, inuubos mo pa lahat na meron kami. Babe, tama na yan. Huwag na kayong magtalo. Ano na naman bang dahilan kaya kayo nag-aaway? Alam ko tungkol na naman yan sa pagkain. Pero anong klaseng awayan to? Ano, may naubusan ng ulam? Ano? Paano nagagalit siya sa akin dahil kinain ko tong ice cream na pinatabi ng kapitbahay? Hindi ko nga alam na di pala to sa atin eh. Tapos kung ano-anong panunumbat ng pinagsasabi niyan, nasarapan lang naman ako dito eh. Tapos naisip ko na di naman kayo kumakain ng ganito. Kaya inubos ko na lang. Hindi ko alam na masama pala yung para dyan sa asawa mo. May pangalan na nga nakalagay, sasabihin mo pang hindi mo alam. Matakaw ka lang talaga kaya akala mo lahat ng nakikita mong pagkain pwede mong kainin. Imposible na hindi mo yun alam. Kasi kilala mo naman si Liway Ilang beses na yun nagpapalagay sa ref. Nataon lang na ice cream yan. Pinabalot ko na sa kanya ng maigi. Dahil alam kong kakalkalin mo laman nun. Pero wala Maliban sa pinakialaman mo na, kinain mo pa. Okay, tama na yan. Palitan na lang natin yung ice cream para lang matapos na tong sigawan na to. Ano ba yan? Ako nang bibili sa grocery hanggat bukas pa. Nakakahiya na sa mga kapitbahay Palagi na lang naririnig na pagkain ang pinag-aawayan sa bahay na to. Sumobra na nga tayo sa budget para sa month na to. Tapos gusto mo pa na magdagdag na naman ng gastos? Bawas na lang muna tayo sa ipon natin. Basta matigil na lang to. Pagod na ako, baby. Sobrang stress ako sa trabaho ko ngayon. Gusto kong magpahinga. Gusto ko ng tahimik pero hindi naman ako makakapagpahinga kung mayat maya lang din nag-aaway kayo. Yan kasi isa sa problema sa'yo Palagi nilang hayaan, kaya namimihasa. Ewan ko sa inyo, kapag ako nainis, lalayas kami ni Zoe sa bahay na to. Mas kaya ko pang buhayin ng anak ko mag-isa. Mas makakatipid at mas makakapag-ipon pa ako kaysa makisama sa matandang lalaking matakaw. Inis na umalis si Sydney sa harapan ng kanyang asawa at bayaw. Kinuha ang anak at agad silang nagtungo sa kwarto. Isinarado niya yon para hindi makapasok ang asawa. May bukod pa naman silang kwarto at doon niya hahayaan mag-isa si Mike. Sa totoo lang ay maayos naman ang pagsasama nila nung una. Bibihira lang silang mag-away pero sa mababaw lamang na dahilan. Pero nang dumating si Ray, doon na nagsimula na mawala ng katahimikan ang kanilang bahay. Kinabukasan, nagkaayos na ulit ang mag-asawa.
Nakiusap si Mike na bigyan pa ng kaunting oras ang kapatid niya dahil naghahanap na raw ito ng trabaho. Sa oras na makapasok ito sa trabaho, aalis na rin ito sa bahay nila. Hindi na umaasa si Sydney sa mga ganong salita dahil ilang beses naman na niyang narinig yun. Isang tanghali, habang tulog si Zoe, lumabas ng kwarto si Sydney para magsimula ng maglinis ng bahay at makapaglaba nang mapansin niya ang bayaw na nakaupo sa sofa. Nakataas ang dalawang paa nito sa lamesa at nanonood ng TV. May yakap siyang dalawang malaking chichirya, may mga inumin sa sofa at may iba't ibang pagkain pang nakatabi sa kanya. Makalat, hindi lang sa sahig, pati na rin kung paano kumain ang bayaw. Kuya, pwede na magdahan-dahan kang kumain? Tignan mo nga yung bibig mo, oh. Nagkalat dyan ng sarsa ng kinain mo, tapos sa damit mo may mga pagkain pang nahuhulog. Huwag mo rin lalagyan ng inumin ng sofa. Ha? Ang hirap magtanggal ng matcha dyan eh. Kapapalit ko lang ng sapin yan. Dahil natapunan mo yan ng coke nung nakaraan. Ang ba pala mo? Sisutahin mo na naman ba ako? Nahimig na ako rito ha. Nakaupo na nga lang ako eh. Pwede mo namang lunukin muna yung laman ng bibig mo bago ka magsalita eh. Hindi kita maintindihan at bastos ding magsalita ng may laman pa ang bibig. Siguro naman, noong bata ka itinuro yan sa'yo ng magulang mo. Ako na maglilinis na mamaya. Pwede mo naman laban ng sapin na sopa eh. Dami mo arte. Binilang ka naman ng kapatid ko ng automatic washing machine ha. Pinipigilan na lang ni Sydney ang sarili niya dahil kapag nakapagsalita na naman siya, hahaba na naman ang diskusyon na nilang dalawa hanggang pati siya ay wala nang magawa sa bahay nila. Hindi niya rin alam kung saan ba galing ang pagkain ni Ray dahil wala naman siyang binibiling ganong pagkain kapag siya ang naggrocery. Sa paglipas ng mga araw, ganon pa rin ang palaging ginagawa ni Ray. Kahit na ginigipit na siya ni Sydney sa pagkain, nakakakuha pa rin ito ng pagkakataon para makakain minu-minuto. Sumapit ang kaarawan ni Mike. Simpleng salo-salo lang yun kasama ang mga kaibigan at katrabaho ng asawa. Naghanda ng pagkain si Sydney at nagluto rin ng pulutan. Habang nagluluto siya, mayat maya naman ang kuha ni Ray ng pagkain. Di pa ba luto yan lumpia? Pahingi nga ako 5. Okay na yan. Pwede na yan ganyan. Mamaya pa to kuya, parating pa lang yung mga kaibigan ni Mike. Maghintay ka na lang na kaunting oras, malapit na ang uwian nila. Baka nga nasa biyahe na ang mga yun. Kailangan ko pa ba silang hintayin? Nandito naman ako sa bahay. Pwede naman ako kumain. Hindi naman ako bisita. Magpapakagutom pa ba ako? May nakahiwalay na dun sa kulay yellow na lalagyan, di ba? Andoon yung lumpia, katabi ng pansit. Yun ang para sa atin. Itong niluluto ko para sa mga bisita. Baka magkulang pa to, kaunti lang naman ang binili ko eh. Wala na nga, ubos na. Itong last na tong kakainin ko. Ha? Paano mauubos na yun? Ang dami niyan kanina ha. Inuna ko lang yung lutuin. Hindi pa naman ako nagbibigay sa mga kapitbahay. Ano ba naman yan? Ikaw lang ang kumain dyan. Hindi naman kakain yan si Zoe. Naubos ko ng kakapapa kanina eh. Marami pa naman yan eh. Ba't ka magtitipid? Kaya mo sila. Hindi naman sila mahalaga eh. Bibisita lang sila dito para makikain. Baka nga hindi makakain lahat ng bisita. Kuya, bisita sila. Birthday ni Mike. Anong gagawin nila pagpunta rito? Alangang hindi sila kakain. Kaya nga ako naghanda, di ba? O ano naman? Mas mahalaga naman tayo rito sa bahay kaysa sa kanila. Sila ang magtipid. Kung sinong pahuli-huli kumilos, bahala siya maubusan. Akin na, pwede na yan. Luto na yan. Nagugutom na ako eh. Kanina ko pa naaamoy yan. Takam na ako. Ay, ano ba naman itong nangyayari? Lumagpas na naman sa budget. Walang ibang nagawa si Sydney kundi ang bumili ng mga rekado para sa pandagdag handa. Sa katunayan ay may pasobra na ang ginawa niya pero hindi niya alam paanong bigla na lang yun naubos ng ganon kabilis. Si Ray lang naman ang kumain. Pagka-uwi niya sa bahay, sakto naman na naroon na ang asawa niya at ang mga katrabaho nito. Wait lang babe, nakahanda na dun yung lamesa nyo. Dagdag ko lang tong lutuin ha. Tapos iinitin ko naman yung mga pulutan ninyo. Paupuin mo na lang muna ang mga katrabaho mo. Bumili ka pa ulit? Bakit? Pwede na yung nasa kusina.
Marami-rami na yon kahit papano. Baka kasi kulangin kayo Nakakahiya naman sa kanila kung hindi makakakain ng iba sa kanila, di ba? Mas maganda na may laman muna ang mga tiyan ninyo bago kayo mag-inuman. Saka alam ko na gutom din kayo. Oo, sige pala, tulungan na kita. Pagkapunta nila sa kusina, naabutan nila si Ray na kumakain na naman. Hindi siya magkanda o gaga sa kanyang pagkain kahit na punong-puno na ang kanyang bibig. Napairap na lang si Sydney dahil ayaw niyang magtalo sila ni Ray, lalo pa at may mga bisita ang asawa niya. Kaarawan din ni Mike kaya hindi maganda na may nag-aaway. Kahit nasagad na ang pasensya niya, pinilit niya pa rin kumalma. Kuya, hinay-hinay lang sa pagkain ha. Wala kang kaagaw. Sarap kasi. Hirap tigilan. Babe, labas mo na yan sa inyo tapos isusunod ko na rin itong mga lumpia. Mabilis lang to ha. Tapos yung nasa kaserola na maliit, paabot na rin pala ako. Saka yung nakasabit dyan na kawali. Hindi yan, yung maliit lang. Iinitin ko yung pulutan ninyo kapag tapos ko rito sa lumpia. Kaunti na lang yata naman yan. Ha? Bakit? Ang dami pa nito kanina. Hala, oo nga. Ano ba naman to? Bakit ganito? Ang daming nabawas. Inulam ko kanina. Nasarapan ako Di ko napansin na ang dami ko na pala nakuha. Inulam? Sinabi ko naman sa'yo na pulutan nila to mamaya. Naubos mo na nga yung adobong isaw Pati ba naman to? Saglit lang ako umalis para bumili ng pamlumpia. Kuya naman, may iba pang taong kakain, hindi lang ikaw. Ginawa ko to para sa kanila, hindi lang para sa'yo. Babe, tama na yan. Huwag naman na sana kayong magtalo, no? Palampasin nyo naman tong araw ko. Huwag nyo naman ako ipahiya sa mga bisita ko. Pinigilan na lang ni Sydney ang kanyang sarili kahit na inis na siya. Lalo pat nakikita niya kung paano kumain si Ray. Para itong nakikipag-unahan sa kung sino man. Punong-puno ang bibig at ayaw mawala ng laman ang plato. Pinalampas na lang ni Sydney ang mga nangyari. Hanggang sa mga sumunod pang araw, ganun pa rin ang ginagawa ni Ray. Kahit na sabay-sabay silang kumakain, mas nagiging lamang ang kinukuha niya. Pero kahit na anong reklamo niya sa kanyang asawa, palagi na lang sinasabi na hayaan na lang. Mag-grocery ako bukas, kaunti lang bibilin ko ha. Yung mga biscuits si Zoe, itatabi ko na sa loob ng kwarto niya. Tapos frozen foods, para kapag magbabaon ka at hindi ako masyado makapagluto. Wala na rin tayong bigas. Yung kalahating kaba natin, ang bilis maubos. Isang saingan natin halos 1.5 kilo na Daig pa nating may 1 dosenang katao sa bahay. 4 lang naman tayo, tapos bata pang isa. Isang ka ba na ang bilhin mo? O ito, dagdag mo na sa budget. May mga nakukuha din akong sideline sa trabaho ko kaya makakapagbigay ako ng extra sa'yo. Kahit 1 kaban pa yan, walang magbabago dahil alam nating matakaw ang kuya mo. Alam mo, babe, dapat pagsabihan mo siya Hindi porket matanda siya sa'yo, hahayaan mo lang na ganyan. Kasama yan sa 7 deadly sins Gluttony yan, tatakawan. Sa totoo lang hindi magandang ginagawa niya. Hindi nakakatuwa. Ewan ko kung hindi ba niya nakikita ang sarili niya. Nakausap ko na siya tungkol dyan. Comfort niya raw kasi ang pagkain. Nagiging maayos siya kapag nakakakain siya ng marami. Comfort? Buti sana kung kanyang pera Okay lang kahit magkakakain siya kada segundo kaso pera mo. Akala ko ba mag-a-apply ng trabaho? Umaalis lang yan dito sa bahay. Hindi para maghanap ng trabaho kundi maghanap ng may handaan. Akala mo ba hindi ko narinig ang kwentuhan sa tindahan ni na Kuya Kobe? Parang lahat daw ng handaan andoon si Kuya Ray. Nakakahiya. Kasi hindi naman siya kilala ng mga tao na pinupuntahan niya. Ang term pa nga na gamit nila, masiba. Dahil raw hindi nagpapatalo sa pagkain. May mga bisitang nauubusan ng handa pero wala siyang pakialam. Nakakahiya rin yung sa part natin Lalo na kilala tayo rito sa lugar natin. Kung tayo nga hindi nagpupunta kahit invited Nako, kausapin mo yan. Kausapin mo na maayos. Kasi kapag akong kumausap din sa kuya mo, alam mo na kung saan na naman kami aabot. Di ko nga rin alam kung bakit di na nawala ang ganyang ugali ni kuya. Kahit nung mga bata pa lang kami, palagi niya kaming inuubusan ng pagkain kasi lagi siyang nagugutom. Akala ko nga normal lang yun sa kanya kasi nga malaking tao siya. Sinanay niyo kasi sa bahay niyo na okay lang ang ginagawa niya.
Kung noon pa lang sana, dinisiplina na siya sa pagkain, hindi na siya magiging ganyan. Sa sobrang katakawan niya, nagiging tamad na siya. Natitigil lang siyang kumain kapag natutulog siya. Kaso hanggang sa panaginip niya, kumakain siya. Kung sa bahay namin yan, baka napalo na yan ni tatay sa ulo. Bawal pa naman sa amin na kakain ka na sobra tapos yung iba, hindi pa nakakakain. Kaya nanibago ako dyan sa ginagawa ng kuya mo. Sorry na babe. Hayaan mo. Kakausapin ko na talaga siya. Baka kasi ma-offend ko siya eh. Lalong walang mangyayari sa buhay niya kung iisipin mo nang iisipin na mararamdaman niya. Kailangan siyang imulat sa realidad ng buhay. Hindi ako madamot kasi pagkain lang naman yan eh. Pero ang sa akin lang, maging responsable rin siya sa buhay niya. Kung gusto niyang maging matakaw, bumukod siya ng bahay at buhayin niya mag-isa ang sarili niya. Ayun, walang pipigil sa kanya kasi pera niya ang pinanggagastos niya sa pagkain niya. Pero kung dito siya sa bahay, matuto naman siya lumugar. Hindi na kinakaya ni Sydney ang mga pagkontrol sa emosyon niya dahil inis na inis talaga siya sa tuwing nakikita ang bayaw. Ginawa naman ni Mike ang sinabi ng kanyang asawa, pero sa halip na tanggapin ni Ray ang mga payo sa kanya, minasama niya ito at sinabi na nagiging masama na rin ang ugali ng kapatid niya dahil sa sulsol ng asawa nito. Hindi pa rin nagtrabaho si Ray, mas naging tamad siya at matakaw. Hanggang sa dumating sa punto, nakakarampot na lang talaga ang niluluto ni Sydney. Hindi na siya bumibili sa grocery dahil araw-araw na lang siyang namamalengke kahit na mahirap yon para sa kanya. Dahil sa paraan na yon, alam niyang mapipigilan din ni Ray ang pagkain ng sobra. Pero mas naging agresibo at maiinitin ang ulo ng bayaw dahil wala na itong makain. Pagka-uwi ni Sydney, naabutan niya ang anak na umiiyak sa labas ng bahay. Bakit? Ano nangyari sa'yo, anak? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hindi kumibo ang bata. Iyak lang ito ng iyak. Kaya sa inis ni Sydney, pumasok siya sa loob ng bahay at nakita niyang sira ang pinto ng kwarto ni Zoe. Naabutan niya rin ang bayaw na kumakain ng biskwit at may mga kalat sa lapag. Ano ba naman yan, kuya? Pati ba pagkain ng bata pinag-interesan mo pa? Bakit ba? Nagugutom ako eh. Wala akong makita sa kusina. Kung sana bumili ka ng pagkain, hindi ako maghahanap, di ba? Dati naman may stock sa rep eh. Kapag nagugutom ako, magbubukas lang ako ng pagkain. Minsan nga may prutas pa. Tapos ngayon wala na talaga kahit na ano. Puro na lang din tubig. Wala na yung malalaking coke. Tinakot mo pa ang bata. Iyak na iyak si Zoe. Akin na nga yan. Pagkain niya ng anak ko. Mahiya ka naman sa sarili mo. Inubos mo na oh. Ano bang ibibigay ko sa anak ko kapag nanghingi ng pagkain? Akin na yan! Bakit mo ba ako ginugutom ha? Sobrang damot mo talaga, Sydney. Ang sama na ugali mo. Ito na nga lang ang kasiyahan ko eh. Gusto mo pa akong pigilan? Hindi kita ginugutom. Kinokontrol ko lang ang katakawan mo dahil kawawa kami rito sa bahay. Tandaan mo, wala ka sa poder ng mga magulang mong tinotolerate ang pagiging matakaw mo. Kung gusto mo, pumunta ka sa iba mong kapatid. Ewan ko kung hindi ka nila palayasin dahil ang bigat mong kasama sa bahay. Ang sabihin mo, gusto mo talaga akong paalisin dito kaya ayaw mo na akong pakainin. Nagugutom ako eh. Malamang hahanap ako ng makakain. Saan ako makakakita rito sa bahay niyo kung nakatago naman? Kaya hindi ako nagtataka kung bakit pati kapatid ko nagbabago ang ugali. Dahil hinahadlangan mo rin siyang maging mabuting tao. Hindi ko hinahadlangan ang asawa ko na maging mabuting tao. Sinasabihan ko lang din siya na dapat niyang gawin dahil hindi naman habang buhay na magpapakain siya ng patay gutom. Hindi ka man lang ba natatakot sa ginagawa mo? Ang taba mo na kasi wala kang ibang ginawa kundi ang kumain. Hindi ka na makagalaw na maayos kasi nakaupo ka lang ng nakaupo habang yung dalawa mong kamay puno ng pagkain at maging yung bibig mo. Hindi ka matigil kakahanap ng mangunguya. Alam mo ba na masama yung ginagawa mo? Ha? Hindi lang sa kalusugan mo pati na rin sa espiritual mo. Kasalanan ng katakawan. Kasalanan ba magutom ha? Ginawa ang pagkain para mapawi ang gutom ng tao. Paano naging kasalanan yun? Nasa Biblia ba na bawal kumain kapag nagugutom? Kung hindi, parurusahan na Diyos. Hindi yan basta pagkahilig lang kumain, kuya. Dahil labis-labis ang ginagawa mo. Kahit na hindi mo naman talaga kailangan kumain na sobra.
Masyado mo sinasamba ang pagkain. Hindi mo na alam kung paano maging disiplinado sa biyaya ng Diyos. Hindi lang ikaw ang tao. Hindi lang ikaw ang pwedeng kumain. Masyado kang makasarili. Masyado kang sakim. Basta makakain ka lang, hindi mo na iniisip na may iba pang tao na dapat makakain din. Di ko alam kung ano yung mga paniniwala mo sa buhay. Basta ako, kakain ako kapag nagugutom ako. Hindi ko na kasalanan kung hindi makakain yung iba. Dahil bakit ba kasi ang babagal nila kumilos? Ang pagkain, biyaya yan ng Diyos. Kaya anong gagawin ko? Malamang sasamsamin ang lahat ng biyaya. Di ko yung kasalanan. Wala akong kasalanan. Alam mo, sobrang hirap mong paliwanagan. Dahil paano ka nga naman makakaintindi kung kasakiman na sa pagkain ang nasa utak mo? Hindi yan gagana ng maayos dahil ang alam lang niyan ay kung saan kukuha ng pagkain. Sobrang lala mo, Kuya Ray. Pagkain na sinasamba mo. Dahil hindi naman talaga mabubuhay ang isang tao nang walang pagkain. Kaya tigilan mo ako sa pagiging ipokrita mong makadiyos ka, ha? Pero halata naman ang kadamutan na namumutawi sa pagkatao mo. Ewan ko sa'yo. Sana lumaki ng husto yan tiyan mo. Maging mabigat, sobrang bigat para hindi ka na makakilos. Baka sakali mapagtanto mo kung anong kaparusahan na nangyayari sa matatakaw na gaya mo. Kung nagkakatotoo man ng sumpa, pues isinusumpa kita. Umalis ka rito, demonyo ka! Akin ang pagkain ko! At baka sa'yo ko ibunto ng galit ko. Buwisit talaga to eh. Mas buwisit ka! Buwisit ka sa buhay namin! Hanggang sa umuwi si Mike, hindi lumabas ng kwarto si Sydney. Hindi rin siya nagluto ng pagkain, kaya galit na galit si Ray. Halos magwala ito sa loob ng bahay nila, kahahanap ng makakain. Naubos na kasi niya ang pagkain na kinuha niya sa kwarto ng pamangkin. Ano nangyari sa pinto ng kwarto ni Zoe? Bakit ang dami nagkalat na balat ng biskwit sa sahig? Ano nangyari sa bahay, kuya? Nasaan ba si Sydney? Babe, nasa kwarto ka ba? Pagsabihan mo yung asawa mo, ha? Sa sobrang damot niya, pinagtataguan ako ng pagkain. Tapos ayan, ang tamad, hindi man lang nagluto ng ulam. Wala akong makitang kahit na anong pagkain sa kusina. Nagugutom na ang tao, panay lang siya arte. Ano na naman bang pinag-awayan niyo, kuya? Kung tungkol na naman to sa pagkain, tama naman si Sydney. Mag-diet ka naman. Ang taba mo na sobra oh. Kawawa ka niyan kapag nagkasakit ka. Wala kang ipon, wala ka ring asawa na mag-aalaga sa'yo. Ang sabi ko naman sa'yo eh, mas maganda kung maglalabas ka para hindi ka palagi naghahanap ng pagkain. Kapag nasa bahay ka, maiinip ka talaga kaya hahanap ka ng makakain. Magpapayat ka naman. Ayan. Nagaya ka na rin talaga sa asawa mo, no? Pinupunan niyo masyado ang katawan ko. Ano, sasabihin mo rin ba na matakaw ako? Sinumpa nga ako ng asawa mo kanina. Kung hindi ba naman demonyo, di ba? May mali ka rin naman kasi talaga. Ay ang mga nagkalat sa sahig, pagkain ng anak namin yan eh. Pagkain niya ni Zoe, kuya. Pambata na nga lang ang lasa niyan eh. Huwag mo sabihin na pati yan pinag-interesan mo pa. Nagugutom ako eh. Kung alam mo lang sana kung paano ako gutumin ng asawa mo rito sa bahay mo. Porket ba nakikitara lang ako dito, gaganitoin na ako? Dahil ba kayo nagpapakain sa akin, okay lang na magutom ako? Anong klaseng pamilya kayo, di ba? Alam ko na hindi ka ginugutom ni Sydney. Hindi ganun ang asawa ko. Palagi siya nagluluto dahil ayaw niyang may nalilipasan ng gutom. Sobra na rin kasi ang ginagawa mo eh. Kahit na anong pagkain ang iluto ng asawa ko, wala ka ng ibang ginawa kundi ang ubusin. Hindi mo kami tinitiran. Hindi mo kami inaalala. Kung nagugutom ka, nagugutom din naman kami. Eh bakit naman nung nasa bahay kahit na anong kainin ko hindi ako nakakarinig na sumbat sa mga magulang natin? Kahit na hindi kayo nakakakain, mas iniintindi niyo ang kalagayan ko. Na kailangan ko ng pagkain dahil ito lang ang nagpapasaya sa akin. Yun na nga ang mali namin eh. Pati ng mga magulang natin. Hinayaan ka nila magpakulong sa pagkain to the point na sarili mo na lang palagi ang iniisip mo. Akala ko kapag tumanda tayo magbabago ka pa pero hindi. Mas lalo ka lang lumala. Hindi ka pa mapagsabihan. Ayoko na nagkakaroon ng away dito sa bahay. Kaya please naman makisama ka. Ayoko kitang palayasin dito kuya. Dahil kapatid pa rin naman kita. Ay basta, alam ko kaya ka nagkakaganyan dahil sa sulsol ng demonyo mong asawa. Tignan mo ha, kapag naghiwalay kayo niyan, maiintindihan mo ko. Malalaman mo na tama ako. Na mas masaya talagang kumain. Alam ko na masayang kumain. Pero sana tandaan mo na lahat ng sobra nakakasama. Hindi lang para sa iyong biyaya na may kapal. Hindi lang sana sarili mong iniisip mo maging masaya habang kumakain. Isipin mo rin ang ibang tao.
Kahit na nasabi na ni Mike ang nais niyang iparating sa kuya, hindi pa rin ito tinanggap ni Ray dahil para sa kanya ay mas tama pa rin ang kanyang katwiran. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy pa rin si Ray sa pag-ubos ng pagkain sa bahay ng kanyang kapatid. Kapag wala na siyang makain, nangungutang siya sa tindahan at si Mike ang pinagbabayad niya. Kahit na anong pakiusap sa kanya ng dalawa, wala silang magawa. Alam mo ba, gustong gusto ko nang palayasin ang kuya mo rito sa bahay natin. Sobrang bigat na ng buhay natin eh. Nakabukod na nga tayo dahil may sarili ka ng pamilya, pero mas malala naman pala ang magiging obligasyon natin sa kanya. Kung alam mo lang, naiiyak na ako sa sama ng loob. Gusto ko namang maging mabait, pero wag naman ganito kasagad ang pagpapasensya. Huwag muna babe, nakakaawa naman si kuya eh. Kapag pinalayas natin siya saan naman siya pupunta? Hindi naman siya tatanggapin ng iba naming kapatid dahil yung ang isa inaalagaan na si mama. Yung isa naman mas maraming anak. Sa amin, ako lang talagang may maayos na buhay. Matanda na yan. Hayaan mo siyang humanap ng paraan para mabuhay. Hindi naman sa lahat ng bagay dapat nakaalalay ka sa kanya. Kausapin mo yan. Hanggang sa katapusan na lang siya pwede rito sa bahay. Kung hindi mo yan paaalisin, kami ni Zoe ang aalis. Siya na lang ang buhayin mo. Sige, maging masama na lang ang ugali ko, kesa naman panay ako ng intindi. Lagpas na yun ng 1 taon dito sa bahay, walang trabaho, panay pa problema na dala sa atin. Hindi ko naman sinabi na huwag kang tumulong sa mga kapatid mo, pero huwag naman ganyang kasobra. Ayoko namang ihalin tulad ng mga kapatid ko. Pero lahat kami, may kanya-kanyang kabuhayan. May pamilya man o wala. Lahat kami, hindi umaasa kung kanino lang. Yung panganay namin, 40 years old na yon, walang asawa tapos may sakit pa yon. Pero nagagawa pa rin namang magtrabaho. Healthy naman dapat yung kuya mo kung hindi lang yan nasobrahan sa katakawan. Pasensya ka na talaga babe. Gagawan ko ng paraan para makahanap ng trabaho si kuya. Baka pwede ko siyang maipasok dun sa hardware ni na paring Jigs. Naghahanap sila ng tatao dun sa bago nilang bubuksan na store. Pwede na si kuya dun. Marunong naman yung magbenta. Saka hindi naman siya magkikilos masyado. Bahala ka. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahiya sa ginagawa mo ha. Alam mo naman ang gawain ng kuya mo. Kapag ginusto niya, yon ang gagawin niya. Noong una ay hindi sang-ayon ang kaibigan ni Mike sa gusto niyang ipapasok ng trabaho ang kuya niya. Pero napakiusapan naman niya ito ng maayos. Uwian pa rin si Ray sa bahay nila dahil nag-iipon pa ito ng pera para makabukod. 1 linggo na ang lumipas pero kapansin-pansin na nahihirapan si Ray sa paglalakad. Madalas na napapagod siya kaya gusto na sana niyang mag-resign. Ayaw lang ng kapatid niya dahil kailangan nga niyang kumilos para makabukod na rin siya. Yun na rin kasi ang napag-usapan nilang mag-asawa. Kung mawawala na naman ng trabaho si Ray, bibigat na naman ang pamumuhay nila. Ayoko na talaga. Ang hirap maglakad papasok sa trabaho. Tapos kung sasakay naman ako, hindi ako magkasya sa tricycle. Hindi rin ako makakyat sa jeep. Wala ba ibang trabaho na mas madali? Pakiramdam ko, nanghihina ako sa trabaho kong yun 2 beses lang kami mag-break time. Tapos bawal basta kumain kasi baka bigla may customer. Kawawa ako dun. Madali na nga ang trabaho mo na yun. Hindi ka nila pinagbubuhat doon, hindi gaya ng ibang trabahador niyo. Minsan sila pa nagde-deliver ng mga orders, sila pa nagbubuhat. Saka lapit lang ng trabaho mo dyan na sa kabilang kanto. Mas malayo pa nga nilalakad ko kapag papuntang palengke. Ikaw kaya magtrabaho dun. Pilit ka ng pilit sa akin Nagugutom ako sa ganun trabaho, ayoko ng ganun. Wala namang mabait dun Kahit yung amo palagi yung pinagsasabihan. Para tinapay lang kakainin ko, nagagalit na siya. Pakiramdam ko tuloy, wala na akong karapatang kumain. Aba, anong gusto mong trabaho? Kumain ng kumain? Hanap ka ng trabaho sa ganun. Mabait ang amo mo. Ikaw lang talaga ang may problema. Hindi ka kasi marunong sumunod sa mga inuutos sa'yo. Ang dami mong reklamo sa buhay mo. Paano ka makakaalis dito sa bahay namin, ha? Yun talaga ang gusto mo, no? Basta, ayoko na pumasok. Bukas kukunin ko na yung sahod ko. Inihingal akong maglakad Kung naiintindihan mo lang sana ang paghihirap ko, hindi yung panay kadaldal dyan. Wala ka naman na itutulong sa akin. Bakit? Hindi ka naman mahihirapan ng ganyan kung inilagaan mo sarili mo, di ba? Inabuso mong katawan mo sa panaylamon mo.
Tapos magrereklamo ka kung bakit bigat na bigat ka sa katawan mo. Tingnan mo, ang laki na ng tiyan mo. Hindi ka na nga magkasya sa pinto. Kaya nga tinibag mo na yan eh. Huwag mo nga akong simulan ha. Buhay ko to. Kaya may karapatan akong piliin kung ano ba ang gusto ko. Katawan ko to, tiyan ko to. Kaya ako lang may karapatan magsabi sa sarili ko kung tama na ba ang ginagawa ko. Sino ka ba para pakialaman ako ha? Sino ako? Asawa ako ng kapatid mo. Wala akong pakialam dyan sa katawan mo. Ang pakialam ko ay ang pagkain namin dito sa bahay. Mahirap may kasamang masiba. Yung dapat nakakainin na lang namin, kukunin mo pa. Kapal talaga ng mukha mo no. Asawa ka lang naman ng kapatid ko. Wala ka sa lugar para pagsabihan ako ng ganyan. Hindi mo rin naman pera ang pinambibili ng kinakain ko ha. Pera pa rin yun ng kapatid ko. Paalamunin ka lang din naman dito. Tama na yan! Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko, kuya. Tama naman siya eh. Lalo na ngayon, wala na akong trabaho. Nalugi na yung pinapasukan ko kaya kalahati ng mga empleyado inalis. Nasama ako dun. Oh, problema ko ba yun? E di maghanap ka ng trabaho mo. May pamilya kang bubuhayin. Maghahanap nga ako, pero kailangan namin magtipid ngayon lalo na sa pagkain. Kailangan namin maghigpit sa budget. Wala kaming ipon dahil ilang buwan na kaming sobra sa gastos. Hindi ko na problema yan. Magkapatid tayo eh. Dapat tulungan mo pa rin ako. Huwag ka kasi magpadala sa pandedemonyo sa inyong asawa mo. Basta ayoko na magtrabaho. Hirap na akong kumilos. Ginawa nga ni Ray ang sinabi niya. Ang perang naipon niya sa sahod niya, ginamit niya pambili ng pagkain. Isang bilihan lang para sa sarili niya at kinulang pa. Sa paglipas ng mga araw, naging matipid lalo ang mag-asawa pero hindi nila magawa yon dahil nauubusan nga sila ng pagkain. Kahit pasabay-sabay silang kumain, inuuna pa rin ni Ray ang sarili niya. Dumoble ang katawan ni Ray. Mas lalong lumaki ang tiyan niya at hindi na siya makatayo sa kinauupuan niya hanggat walang tumutulong sa kanya. Naging mas pabigat siya sa buhay ng mag-asawa. May nakita akong trabaho. Ako na lang muna mamamasukan hanggat hindi ka pa nakakahanap ng bago mong papasukan. Maayos naman ang trabaho na yon. Maganda rin ang pasahod. Nakakahiya naman. Ikaw ang babae tapos ako nasa bahay lang. Alam mo naman na hindi ako sanay sa ganito, di ba? Ako dapat ang nagtatrabaho at nagpo-provide sa pamilya natin. Wala nang ganyan. Mag-asawa tayo. Dapat nagtutulungan tayo lalo na kung para talaga to sa pamilya natin. Para ma-monitor mo rin ang ginagawa ng kapatid mo. Ikaw na ang pumigil sa kanya. Nakikita mo naman ang nangyayari kay Kuya Ray, di ba? Ang laki ng tiyan niya. Parang sasabog na yun. Tapos pati pagkilos niya sa sarili niya, hindi na niya magawa. Tapos mas lalo pa siya naging batakaw. Huwag naman sanang umabot pa sa punto na tayong pamilya hindi na makakain dahil lang sa kanya. Humihingi na ako ng tulong sa iba naming kamag-anak pero iisa lang ang sinasabi nila. Turuan ko si Kuya Ray na magbawas ng timbang. Kahit daw ayaw, pilitin ko pa rin na bawasan ang kinakain niya. Kaso wala naman akong magawa dahil nagagalit siya. Walang gustong kumupkup sa kanya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kung sana una pa lang napigilan na yan, hindi na lalala pa ang ganyang problema. Tapos ngayon tayo na lang ang pwedeng kumupkup sa kanya. Sana naman alam niya rin sa sarili niya ang ginagawa niya. Palagi nilang kami nagtatalo kapag napagsasabihan eh. Kahit na tama naman ang pangaral sa kanya. Matandahan na yan, pero parang hindi naman tumatanda ang isip. Akala mo, bata na palaging aagawan ng pagkain eh. Kahit nalabag sa kalooban ni Mike na ang asawa ang magtrabaho at magtusto sa pamilya nila, pumayag pa rin siya. Pero sinabi niya na sa oras na may maganda na ulit siyang trabaho, mananatili na lang ulit si Cindy sa bahay para alagaan ang anak nila. Katulad ng mga reklamo ng asawa, kitang-kita nga ni Mike kung paano maging mas lalong matakaw ang kuya niya. Ang daming hawak na pagkain, palaging puno ang bibig, umaapaw pa. Kahit na itago nila ang pagkain para itong daga na naaamoy kung saan inilagay. Ilang beses na siyang pinagsabihan ni Mike pero ayaw pa ring makinig ni Ray. 2 linggo lang ang lumipas, dumoble palalo ang timbang niya. Sa sobrang bigat ng kanyang tiyan, kailangan niya pa ng alalay ni Mike para lang makatayo. Hindi na rin niya malinisan ang sarili niya dahil sa pagiging malaki niya.
Bumabaho ang amoy niya at maging ang bahay nila. Isang gabi, umuwi si Sydney, pagod at gutom. Pero pagpunta niya sa kusina para kunin ang pagkain na tinira ng asawa niya, wala na roon. Ang lagayan ay nasa isang gilid, nakakalat, walang laman. Ano ba to? Kanina pa ako gutom na gutom tapos aabutan ko rito sa bahay, walang pagkain. Pagod na ako sa ganitong nangyayari. Araw-araw na lang. Ano, pinaparinggan mo ba ako? Letsi kang babae ka! Mas letsi kang baboy ka. Pabigat ng pabigat ang timbang mo. Mas lalo ka nagiging pabigat sa pamilya namin. Nakakasawa. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Kumain lang ako dahil nagugutom ako. Hindi pa nga naiibsan ang gutom ko eh. Bakit? May araw ba na hindi ka nakaramdam ng gutom, ha? Wala kang ibang inisip kundi ang pagkain. Buwisit kang kasama sa bahay. Pati ako naghahanap buhay, uubusan mo ng pagkain. May matutuwa ba nito? Kakarampot na nga lang ang pagkain na napupunta sa amin, oh. Gusto mo pang lamunin lahat? Huwag mo pagsalita ng ganyan ha. Kapag ako nakatayo rito, yari ka sa akin. Makakatayo? Tingin mo ba, kaya mo pang makatayo sa lagay mong ganyan? Hindi ka na makakilos, di ba? Pati paghinga mo, nahihirapan ka na. Kaya nagbumukhang kulungan ng baboy tong bahay namin dahil may baboy kaming kasama. Ang baho ng paligid, ang kalat, pati mga pinagkainan mo nandyan lang. Buti sana kung mag-isa ka lang nakatira dito eh. Tapos bahay pa namin tong binababoy mo. Hindi na napigilan pa ni Sydney na maglabas ng saloobin niya. Lahat na ng galit na kinikimkim at pilit niyang kinokontrol ay lumabas na. Pinipilit siya ng asawa na kumalma at sinabi na lulutuan na lang siya ng makakain niya. Hindi na yan madadaan sa ganyan. Malala na yung kuya mo. Kahit na anong gawin natin dyan, hindi na yan magbabago. Hindi to tungkol sa ulam na nauubusan ako ngayon ha. Tungkol na to sa pagiging matakaw niya. Sobrang takaw. Makaamoy lang yan ng pagkain. Akala mo hayop na hindi pinapakain eh. Awati mo yung asawa mo, Mike. Dahil kapag ako hindi nakapagtimpe, mayayari talaga sa akin yan. Hindi ako natatakot sa'yo. O ayan, baka yan na nga yung sumpa ko sa'yo. Ang bilis umepekto. Karma mo na yan sa pagiging matakaw mo. Baka akala mo, hindi mabigat na kasalanan yung pinaggagagawa mo. Mahal, kumalma ka muna, baka mapano ka niyan. Kuya, tumigil ka na rin. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa to nagagalit at nagmamalaki. Sinabihan naman na kita na ang kakainin mo lang yung sapat lang, hindi yung sobra-sobra. Sobra-sobra na pala sa paningin nyo yun. Kulang pa nga eh. Ni hindi man lang sumahin sa lalamunan ko. Hindi ko malasahan. Hindi ako mabusog. Dahil wala ka naman talagang kabusugan. Basta ha, huli na to. Ayoko na ng ganitong buhay. Aalis ka sa bahay namin sa ayaw at sa gusto mo. Humanap ka ng taong aaruga sa'yo. Ewan ko kung may tutulong pa sa'yo dahil kahit dalhin ka sa kung saan, mas iiral pa rin ang pagiging baboy mo kung kumain. Buwisit! Padabog na pumasok si Sydney sa loob ng kanyang kwarto. Bumalik lang sa kanya ang lahat ng hinanakit niya kay Ray. Kung noong una pa lang sana ay hindi na siya pumayag na makitira ito sa kanila, hindi sila bibit-bit ng ganong kabigat na problema. Samantala, sa sala, kung saan naroon ang magkapatid, patuloy na nagdadadaldal si Ray kahit nakapos na siya sa paghinga. Piling ko atakin ako sa puso dahil dyan sa asawa mo. Paano kung may masama mangyari sa akin ha? Mananagot pa yan? Palagi na lang sama ng loob ang binibigay niya sa akin. Galit na galit siya sa mga ginagawa ko pero ang ugali niya hindi niya nakikita. Ay, biglang sumakit ang bato ko. Kailangan kong kumalma. Nakakainis naman kasi. Nakakapagod naman na talaga, kuya. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Parang hindi mo na rin yata makita ang paa mo dahil sa laki ng tiyan mo. Kapag naglalakad ka, hingal na hingal ka pa dahil sa bigat ng tiyan mo. Maawa ka naman sa sarili mo. Paano hindi ganito ang mangyayari sa akin? Narinig mo ang demonyo mong asawa, di ba? Isinumpa niya ako para maging ganito. Siya may kasalanan ng lahat ng to. Sumasamba kasi yan sa itim na kapangyarihan. Isinumpa ka man o hindi, magiging ganyan ka talaga, kuya. Nakita ko kung paano ka kumain eh. Hindi ka nagpapahinga. Kahit busog ka na, hindi ka pa rin titigil sa pagkain. Ni hindi ka nagtatanong kung kumain na ba kami. Ni hindi mo iniisip kung sino pa bang kakain. Ang iniisip mo lang paano ka kakain. Kahit na puno pa ang bibig mo, hinahanap pa rin ang mga mata mo ang pagkain. Dahil pagkain ang pangunahing pangangailangan ng tao.
Kailangan natin mabusog. Hindi tiyan mo ang gutom kuya, kundi ang kaluluwa mo. Katawan mo lang ang pinapakain mo pero hindi ang pananampalataya mo. Kaya ka nagpapakasobra sa pagiging matakaw dahil hindi mo binibigyan ng pagkakataong kumain ang kaluluwa mo. Sa halip na bigyan ka ng lakas sa mga kinakain mo, pinahihina ka niyan hanggang sa wala ka na talaga magawa pa sa buhay mo. Tingnan mo, kahit sarili mo hindi mo maasikaso, pero kapag dating sa pagkain ang bilis-bilis mo. Pinapangaralan mo na naman ako na akala mo kung sino kang malinis na tao. Nagaya ka na nga dyan sa asawa mo. Ginagamit na naman ng Diyos at ang mga makasalanang bagay para lang ma-describe ang ginagawa ko. Kahit na alam naman nating walang masama sa pagkain. Magkukunwari na naman kayo na wala akong disiplina. Hindi ko kasalanan na tao lang ako. Nagugutom. Lahat nga ng tao nagugutom. Yun sana ang isipin mo. Kung bakit kailangan rin namin ng pagkain na inuubos mo. Kung ayaw mo magutom, sana isipin mo rin ang ibang tao na katulad mo, ayaw rin naming nagugutom kami. Ang pagkakaiba lang natin, alam namin ang disiplina sa pagkain. Hindi dapat sobra-sobra. Sapat lang para malamanan ng sikmura. Dahil kahit sa ang bagay, lahat ng sobra masama. Kahit naubusin mo lahat ng pagkain na nakikita mo, hindi mabubusog ang kaluluwa mong kulang sa disiplina. Hindi pa rin tinatanggap ni Ray ang mga salita ng kanyang kapatid dahil wala siyang maunawaan sa mga yon. Ang alam niya lang, gutom na naman siya pero hindi siya makatayo sa sofa para humalungkat ng makakain. Kinabukasan, naghanda ng pagkain si Mike. Itinabi na niya ang pagkain ng asawa niya para hindi na ito makuha ng kuya niya. Habang nag-aalmusal sila, walang ibang bukang bibig si Ray kundi ang kakulangan niya sa pagkain. Humihingi pa siya pero hindi na siya binibigyan ng kapatid. Oh, may paparating palang bagyo bukas. Kaya naman pala mukhang masama ang panahon. Super typhoon pa to. Hala, Diyos ko po. May chance pang nagpakawala ng tubig ang dam. Paano tayo nito? Bahain pa naman tong lugar natin. Mag-aakyat na ako ng mga gamit mamaya. Tapos aayusin ko yung bubong para hindi tangay ng hangin. Anong oras ba inaasahan ng landfall ng bagyo? Mamayang hapon. Huwag ka na lang kaya munang pumasok. Baka pwede ka magpaalam. Hindi pwede dahil marami akong tatapusin sa trabaho ko. Sahod din namin ngayon, bibili pa ako ng bigas. Mahirap na. Baka wala tayong makain dito sa bahay. Wala naman na talaga tayong nakakain pero baka mamatay tayo ng tuluyan sa gutom. Tama yan. Bumili kayo ng pagkain. Ayokong magutom kapag may bagyo. Masarap pa naman magsopas. Bumili ka na rin nun ha. Hindi ako makakabili niya, nakabudget ang sahod ko. Kung anong pagkain dito, yun lang. Kung nagugutom ka pa, bahala ka na sa buhay mo. Matagal namang mamatay ang tao sa gutom. Yung iba nga, inaabot pa ng 1 week walang pagkain eh. Tarantado ka pala eh. Gusto mo talaga ako mamatay no? Kuya, tama na yan. Problemado na nga kami sa bagyo eh. Iniisip mo pa rin yung pagkain mo. Wala akong pakialam sa bagyo. Ang kailangan ko, makakain ko. Yung bagyo na yan, dadaan lang naman yan eh. Pero yung gutom ko, hindi ko mapipigilan. Hindi na lang kumibo si Sydney. Hinayaan na lang niya ang bayaw na magsalita at magreklamo na ginugutom siya. Nagbanta pa ito na magsusumbong sa mga kinauukulan dahil sa balak ni Sydney na abandonahin siya. Nang kinahapunan, maagang pinauwi si na Sydney dahil sa lakas ng ulan at pinasok na ng baha ang loob ng shop nila. Wala rin silang masakyan pa uwi dahil mataas na ang baha. Ayaw ni Sydney na manatili lang sa labas dahil mas delikado yun. Sumuong siya sa baha at naglakad para lang makauwi sa bahay nila. Pagkarating niya sa bahay, hanggang binti na ang baha. Marami sa mga gamit nila ang lubog sa tubig. Kumuha ka na lang ng kaunti nating gamit, lumikas na tayo. Kapapasok pala ng bagyo, malamang niyan mabilis sa tataas ang tubig niyan. Bahain pa naman tong lugar natin. May evacuation center na ba? Doon sa school, narinig ko yung mga kasama ko kanina eh. Yung pamilya nila nandun na. Pwede tayo maghintay ng mag-rescue sa atin pero pwede naman tayo magpunta na. Bakit naalis pa? Ang hirap maglakad dyan sa labas ha. Lalo na baha. Nangihina pa ako. Nagugutom na ako eh. Nasaan na ba yung pagkain na sinasabi mo bibili mo, Sydney? Baka bigla mo pa akong pagdamutan ha?
Ano, uunahin ko pa yung katakawan mo kaysa sa kapakanan ng pamilya ko? Hindi ko nakasalanan kung nahihirapan ka maglakad sa baha. Kung sana hindi ka nagpakataba ng ganyan, hindi ka magiging pabigat sa amin. Bahala ka kung sasama ka sa amin o hindi. Alam nga namang iiwan niyo ako rito, di ba? Tulungan mo ako, Mike! Hindi ako makatayo. Ang bigat ng katawan ko. Ano ba naman to? Umayos ka kuya. Itayo mo ang sarili mo, ang bigat mo. Huwag ka magpabuhat sa akin. Sige na babe, lumabas na kayo ni Zoe. Hintayin niyo kami sa labas. Huwag kayong masyado sa gilid ha. Baka may mga bukas diyang kanal. Hindi ako makalakad. Ang bigat ng katawan ko sa tubig. Babe, bilisan mo na. May mga mag-rescue sa atin dito. Ang lakas din ng agos dito sa labas. Baka matangay pa tayo kapag maglakad tayo eh. Ang taas na ng tubig. Kuya, ayusin mo naman. Hindi kita mabubuhat. Sobrang bigat mo. Ihakbang mo ang paa mo. Kumapit ka sa pwede makapitan. Kung ganito ka, hindi tayo makakaalis dito. Baka malunod pa tayong dalawa sa baha. Hindi nga ako makalakad eh. Ang bigat ng katawan ko. Ang alam mo yata kaya ko to. Hirap na rin ako, no? Mabilis na tumaas ang baha dahil hindi humuhupa ang malakas na buhos ng ulan. May mga nailigtas na kapitbahay nila at naisakay sa rescue boat. May isang lumapit sa mag-ina at inaaya na silang sumampa pero ayaw iwan ni Sydney ang asawa niya. Pero sinabi ni Mike na mauna na silang umalis dahil baka mas lalo lang silang mapahamak kung magmamatigas sila. Kasama pa naman ni Sydney ang kanilang anak. Kahit nalabag sa kalooban ni Sydney ang gagawin, sumampa na siya sa bangka. Umalis sila at sinabi na may ibang rescuer na pupunta para kunin ang asawa at bayaw niya. Hindi mawala ang pag-aalala ni Sydney sa kanyang asawa, lalo pa sa mga naririnig niyang balita na may mga bahay na tuluyang nalubog na sa baha. Kilala ni Sydney ang asawa. Kahit anong mangyari ay hindi nun iiwan ang kapatid. Pero paano maililigtas ni Mike si Ray kung mismong si Ray hindi kayang gumalaw para sa sarili niya? Ilang oras pa ng paghihintay nila, nagkita na ang mag-asawa. Mabuti naman ligtas ka. Ano nangyari? Bakit ang tagal niyo? Nahirapang iakyat si kuya sa rescue boat eh. Tapos lumubog pa yung una namin na sakyan. Kaya inilipat pa kami. Basta, ang dami nangyari. Tingnan mo na. Pati sa ganitong kalamidad, ang hirap pa rin tulungan yung kuya mo. Saan na naman niya isisi yung nangyari, ha? Hindi kasi siya nakikinig. Kung hindi lang sana siya nagpakabigat na sobra, hindi mangyayari yun sa inyo. Oh, nasan siya ngayon? Nandun siya sa unahan dahil hindi siya makakalakad hanggang dito. Hindi rin siya matulungan ng iba dahil sa bigat niya. Mamaya kapag nakabawi na ako ng lakas, babalikan ko siya. Basta ang mahalaga sa akin, ligtas kay ni Zoe. Malala na ang kalamidad na nangyari. May mga nabalita na namatay at talagang lumubog ang kanilang lugar. Pati nga ang evacuation center, inabot din ang baha. Sa isang kwarto ng paaralan, naroon na natili sina Zoe at Sydney. Ilang sandali pa, pumasok na sa loob sila Ray at Mike. Halatang hirap na hirap si Ray maglakad at hirap din ang kapatid nitong umaakay sa kanya. Nakakaramdam ng halong awa at inis si Sydney. Dito na lang muna kayo ni Zoe kuya. Tara babe, kuha na tayo ng pagkain. May pila dun ngayon para makakain na rin tayo tapos makapagpahinga na rin tayo. Mahaba ang naging pila para makakuha sila ng lugaw. Nakalagay lang yon sa styro na mangkok. Sapat naman yon para maitawid nila ang gutom pero alam ng mag-asawa na hindi yon sasapat para kay Ray. Pero sa ganoong sitwasyon, walang nakakalamang. Hindi sila pwedeng humingi ng pasobra hanggat hindi pa nabibigyan ang lahat. Dahil sa dami nila, baka magkulang at di makakain ang iba. Yan na lang muna kuya kasi ang daming tao eh. Feeling ko nga makukulangan pa sila ng ipapakain. Pero sana makakain ang lahat. Grabe tong nangyari. First time namin to. Dati binabaha naman pero hindi ganito na lubog talagang buong bayan. May biscuit pa rito sa bag. Dinala ko talaga to. Ito kuya, para kahit paano makabawi ka. Ang hirap pa naman ng pinagdaanan ninyo kanina.
Hindi na. Sapat na sa akin to. Sure ka ba? Kaunti lang yan. Isang mangkok lang yan, hindi pa puno. Tama na to. Hindi naman ako dapat mag-demand. Sabi nyo nga, marami pang tao ang hindi nakakakain. Alam nyo, sa totoo lang, itong nangyari sa akin, nagpamulat sa akin na tama nga ang sinabi nyo noon. Ngayon ko lang nakita kung anong katawan ang meron ako. Ang hirap pala talaga maging ganito. Takot na takot ako sa buhay ko. Hirap na hirap ako tapos yung mga taong tumutulong sa akin nahihirapan din. Tama nga, itong ginawa ko sa sarili ko magiging dahilan ng kamatayan ko. Sorry, ngayon ko lang napagtanto. Kung hindi ba ito nangyari sa akin, hindi ko malalaman ang mali ko. Mahirap mabago tong pagiging matakaw ko pero pipilitin kong baguhin to. Sorry sa inyo Sorry talaga. Lalo na sa'yo, Sydney. Sa dami ng stress na binigay ko sa'yo. Basta ang gusto ko lang kuya, magbago ka na. Hindi pa huli ang lahat para mabago mo ang buhay mo. Maging responsable ka lang sa sarili mo, magiging maayos ka rin. Hirap na hirap talaga si Ray na baguhin ang sarili niya dahil kada minuto ay kumakalam ang kanyang tiyan. Lalo na may katagalan din sila sa evacuation center. Kinakain lang nila kung ano ang sapat na porsyento ng hati na bigay para sa kanilang lahat. Halos 1 linggo na pala tayo rito, no? Hindi naman pala talaga ako mamamatay kung makakaramdam ako ng gutom eh. Medyo pumayat na ba ako? Grabe yung diet mo kuya. Gusto mo kaagad umepekto? Babalik na rin tayo sa bahay bukas pero kailangan muna nating maglinis sa bahay. Paniguradong puno na ng putik ang mga gamit natin. Okay lang yan, ganun talaga ang buhay. Linisin na lang natin. Tamang exercise, no kuya? Grabe naman, hindi na kailangan ng gym. Nang makauwi sila sa bahay nila, nagsimula na silang isalba ang mga gamit na pwede pa nilang magamit. Kahit na nahihirapan kumilos si Ray, tumutulong pa rin siya sa paglilinis ng bahay. Sa tuwing nakakaramdam siya ng gutom, umiinom lang siya ng tubig at pinapaalala sa kanyang sarili na kailangan niyang magkaroon ng disiplina sa sarili. Ilang linggo ang lumipas, kahit paano ay nagagawa na ni Ray na magbago. May mga araw lang talaga na hirap siyang kontrolin ang sarili dahil talagang hinahanap-hanap ng bibig niya ang pagkain at kung ano-anong boses sa utak niya ang nagsasabi na bumalik na siya sa pagiging matakaw. Pero malakas pa rin ang paniniwala niya sa pagbabago na gusto niyang matamasa. Nanatili pa rin siya sa bahay ng kapatid niya at ipinangako na pagkaya na niyang magtrabaho, aalis na siya. Kuya, tara na. Anong oras na? Magsisimba pa tayo. Sige, sandali lang. Medyo nahihirapan ako magsuot ng damit eh. Ang laki ng tiyan ko. Ayaw magsara ng butones. Naalala bigla ni Sydney ang pagsumpa niya sa bayaw. Hindi niya alam kung paano nga ba yun mawawala. Gusto niyang bumalik na sa dating katawan niya si Ray, pero naisip niya na sino naman ang makakapagpaalis ng sumpa. Nagpatuloy silang manampalataya sa Diyos kasama si Ray. Humingi ng tawad si Ray sa nagawa niyang kasalanan. Isinabuhay niya ang labis na pagsisisi sa pagsamba niya sa pagkain. Pinakita niya sa kanyang sarili na wala na talagang magiging magandang dulot ang pagiging matakaw. Dahil ang pisikal na katawan niya lang ang nabubusog pero hindi ang kanyang kaluluwa. Sa katakawan niya, nalayo na rin siya sa pananampalataya. Makalipas ang ilang buwan na pagiging deboto ni Ray, unti-unti niyang nakikita ang pagbabago ng kanyang katawan. Ang sumpa na napataw sa kanya ay nawala sa pamamagitan ng pananampalataya. Nasa kanyang sarili din pala ang susi para sa paglaya niya. Mas naging aktibo ang katawan ni Ray. Palagi siyang naglalakad-lakad at kumikilos para hindi niya maisip ang pagkain. Hanggang sa tuluyan na nga siyang pumayat at ang dating pagkahilig niya sa sobrang pagkain ay nawala na. Tunay na disiplina lang sa sarili ang kailangan. Sa susunod, kapag nakasahod ako, lilibre ko kayo sa eat all you can.
Paramihan tayo kumain. Biro lang. Pero sa sahod ko, ililibre ko talaga kayo. Yon. Pero pwede naman sa Only Wings. Okay na yon. Diet na lang pagkatapos, no? Kayo talaga magkapatid, puro kayo kalokohan. Salamat kuya ha. Basta yung pasok lang sa budget mo, lalo na mahirap ang buhay ngayon, mahal ang mga bilihin. Kaya dapat hindi gagastos na sobra-sobra. Oo ba, sabi mo eh. Sa'yo na lang ako makikinig. Basta wag mo na ulit ako isusumpa ha. Kapag isusumpa mo ko, yung makakapag-asawa naman ako. Naalala ko na naman. Ay, sorry talaga kuya ha. Galit na galit lang talaga ako sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magagalit kapag naubusan ng pagkain, hindi ba? Sorry talaga. Sorry din sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Tama nga lang na pinagsalita mo ako ng mga yun eh. Yun din ang isa sa dahilan kaya nagbago ako. Kulang lang talaga ako sa disiplina. Tama naman na hindi porket ako mas matanda, ang ibig sabihin ako na ang tama. Basta kapag kailangan mo ng tulong, kuya, nandito lang naman kami. Mag-iingat ka sa trabaho mo, ha? Ganon din kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang din ako palagi sa inyo. Ingat din palagi. Salamat ulit. Malaki ang naitulong kay Ray ng pagiging disiplinado niya sa pagkain. Dahil hindi niya inakala na malaki pala talaga ang magiging epekto nito sa kanyang sarili at lalo na sa buhay niya. Doon niya rin napagtanto na hindi lang basta pagkain sa tiyan ang nagbibigay ng kalakasan sa isang tao. Kailangan ding busog ang kaluluwa upang mas makakilos ng mas maayos. Malaki ang pasasalamat niya sa kapatid niya at sa asawa nito dahil kung hindi sa kanila, baka tuluyan na nga siyang naligaw ng landas. Sa paglipas ng panahon, nakapag-asawa na rin si Ray. Naging mas responsable na siyang lalaki at palagi niyang pinapaalalahanan ng mga anak niya sa buhay na napagdaanan niya. Naging maayos din ang relasyon nilang magkapatid. Paminsan-minsan, kapag nagkikita-kita sila at nagkakaroon ng salo-salo, hindi nawawala sa kanila ang biruan patungkol sa pagiging matakaw sa pagkain. Tunay talaga na may mga bagay sa buhay na mukhang mababaw lang, pero darating ang araw na malalamang isa rin pala itong mabigat na kasalanan. Katulad na lamang ng pagkahilig sa pagkain na umaabot sa puntong nagiging matakaw na. Hindi naman masama ang kumain dahil ito ay isa sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Ngunit ang sobra at pagbabaliwala sa ibang tao dahil mas uunahin ang sarili ay isang uri din ng kasakiman. Huwag ugaliing laman lamang ang busog at pabayaan na lamang na nagugutom ang kaluluwa. Dahil kahit pa man maubos mo ang handa sa mesa, mananatili pa ring gutom ang iyong puso't kaluluwa. Sa huli, ang tunay na pagkabusog ay hindi nasusukat sa dami ng nakain, kundi sa kung paano matutong makontento, magpigil at magbahagi. Sapagkat ang taong hindi patay gutom ay hindi lang nabubuhay para sa sarili, kundi nabubuhay din para sa kapakanan ng iba. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Si Ray Eduria, Vanessa Alfeche, Maria Cristina 1282, Van Liboon, Ate Jeneline at Vanessa ng Inuyaa Fashion House sa EDSA Muñoz, Maggie Medilla, Mardy Suzuki, Josefina Fuelias, Jessie Jacob, Romel Vizcara, Sydney Crosswind, Mary Jane Alitin, Angeline Resuena, Ira Marlin, Ami Yong, Lance MBB, Mylene Cordoba. Happy birthday din sa kanyang asawa na si Lloyd Cordoba na magba-birthday ng August 7. Hi kina Carmi Kayabyab, Joy sa Kanaling at sa Kanaling family, kina Joseph, Jolly Jr., Estela at Jolly Sr.
Mike James Tapak, Maricel Morillo, Claire Magistrado, Lopez family ng Bicol Camarines Sur from Claire and Shane, Lizelle Trinidad, Pauline Benoza at sa kanyang asawa na si Raymond Bato Benoza at Ezekiel Matthew Bato. Shout out kina Mary Jane Rico, Joe Contreras ng San Rafael, Bulacan, Rubina 266, Milrose Demate, Michelle Cedron, Girly Satur at sa lahat ng mga taga-siling department ng Cosmo Malvar, Batangas, Ray Galedo at sa Galedo family, Lani Hervasio, Roselyn Labajo, Maria Angela Escopete, Cherry Mukbang ASMR, Richelle Adapon, Elika Beltran, Zedric Banyaga, Hana Maylin Sesgundo at Haidaw kina Nicole at Bombay Sesgundo ng San Vicente Bato, Sherlyn Huntilla, Bessie Tagapan, Angeline Galo, Rosalina Bogayong, Chris Lawrence Villanueva, Ronald Belza Bahado, Kinabilog, Butchik at Tatan, lalong-lalo na kay Adrian Bahado. Salamat sa pakikinig nyo, Daphne Alejandro, Mariclin Maglente, Cool Yet Fun, Judy Deniña ng Camsur, Iriga City, Criselda Ricamora, Jenny Visuco, Rocky Boy Boy, Eugene Balugo, Liza Agodo, Basanta Mila, Rejoy Capitol, Ira Caril Resare at sa kanyang asawa na si Nelbert Morales at sa anak na si Natalie Morales, Abby 7937, Svena Calvin, shout out din kina Bishop, Brownlee, Luna, Millie, Blanca at Kulot Salot, Angel Tuazon, Jazzy J ng Louisiana, USA, George Gomez, Erica Neri, Kimpoy Feliciano, Lizelle Encarnacion at sa Martiliano Encarnacion family ng Batangas, Carmona City. Hi sa inyo, Mary Jenny Ril Rhea Batiduan, Dodds Hungko, Elizabeth Dunca, Josephine De Peñosa, Joril Meserilla, Jomer Suarez, Amor Lim, Kisha De Leon, Rebecca Katipay, Lani Kapile, Ilocana Vlog ng Qatar, at sa buong staff ng Alpha Iruzi Salon at sa kanyang asawa na si Jesper. Hi kina Casey Fernandez, Lina Trinidad, Edgardo Paglikawan Jr. at sa kanyang mga tiyahin sa probinsya na sina Holandes Ramos at Jean de la Cruz ng Dayap Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Kumusta kayo, Miss Joy Reyes Abarzosa, Luna Margaret Abarzosa, June Rose Rambak, Jules Puno Belingon, Ive Brandares, Ara Lucas, Mary Grace Gonzales, Razon Yao, Filipina Palsario, Mary Jane Lozano, Michelle De Mariano, AD Mako, Cinderella Gutierrez, Mercy Hilardo, Neng Osias at sa mga TTC Garments ng Bacoor, Cavite, Nicole Bernardo, Guy Lara, Ana Hapina, Leia Tuazon, Nico Libranda at sa Libranda family, Josie Aniban, Evelyn Abong Carbakil, Love Jens, Mea Espiritu, Rachel Whitney, Roda May Panaligan, kina Ate Emmy, Tintin, Neneng, Jessa at Reslin ng Quiapo, Manila, Merly Villarimo, Jan Sisikan, Pureza Tagiwalo, Tutsi Galulan, Hilda Gabuya, Brian Arines, Cheng Buenavista, Carol Manzano Abrigo, Ruby Tapaz TV. Shout out din kina Jenny Suzuki, Dins Rodriguez, Jacob Sia, Asodisen Serila, Henny Sarmiento, Desiree Reganit at Brian ng Los Angeles, California,
Marife Berina, Aurora Buenavista, Ana Lubarlita, Melody Quito, John Patrick Bernardo at Isel Villar, Chabelita, Gemma Jane Gaugano, Nida Valencia at sa mga mananahi ng J-Lis Apparel ng General Luna Zaragoza, Nueva Ecija, Fatima Perez at sa lahat ng mga taga-Palawan, Hazel Fiesta, Jeannie Manyoza, Wilma Leses, Angelo Alipio at Kinalita Alipio at Catherine Alipio, Evelyn Abong Carbakil, Maricel Patata, Mia Cablando, Cristel Antawagon at kay Razon Yao. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.